Kaya nag-aalala lang po ako na hindi natin mapapanagod si Sara Duterte dito sa kalokohan na ginawa niya sa confidential fund kasama ng mga binanggit na mga security at ilan pang mga kakonspire niya sa Office of the Vice President and the Department of Education. Narinig ko kaninang umaga that this would be the last committee hearing for this topic, no, yung tungkol sa confidential fund. Siguro ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi dahil kumbaga nandoon na tayo sa pinakadulo at lumalabas dito na parang natapos kay Fajarda at kay Acosta, Mr. Fajarda Mr. Fajarda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang sila, no, natapos na sa kanila yung pondo, pero yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, no? Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang, yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan? Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at saka si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair, wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no? Yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo? Bakit nagkaroon ng mga ganitong mga gawa-gawang pangalan o recipient ng mga rewards, ng mga supplies. Meron pa nga, Mr. Chair, no, doon sa ating doon sa ating mga ebidensya. Kung alias yon, RS, dalawang RS, sa isang araw, reward, isang 20,000, isang 50,000. So, paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay nung the same RS siya na parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, no, at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni Mr. Fajarda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential fund. So, ano po ba ang dito, arrangement? Sila na ba ang sila na ba ang mag-iimbestiga, yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, 612.5 million ang involved na pera dito. Kasi utos ni Vice President Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer. Ginawa naman ng ating mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero kailangan makita natin dito, yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund, na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Na tingin natin, wala talaga silang kumbaga, sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito, sa tingin natin, ay yung Vice President, katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Unang-una po, meron na po tayong, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente. At sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund.
So ito po ay dudulugin na sa pag ito po ay nai-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala na yun na po yung at yun din po yung mga suhestyon ng ating mga miyembro na doon po tutumbukin yung investigasyon. Pangalawa po, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential funds. So, hindi po ako kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP. Dahil alam naman natin, no, wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon. Dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante, sa education, at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon. At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lamang ang po pwede po natin na gawin. We can recommend the filing of cases to airing officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Ito po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis. At sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po, meron po silang JAGO, kung tawagin po yan, or yung court martial, kung hindi po ako nagkakamali. Ito ay inimbestigahan natin. Nakita talaga natin yung anomalya dito sa confidential funds na talagang ang paggamit nito ay talagang nakita natin yung maling paggamit nitong confidential funds. At ang nasalang dito yung SDO at saka yung mga officers, yung utos, no? Pwedeng maaring itanggihan maaring itanggihan noong highest official ng office na inutos niya yon or whatever. So talagang maiipit dito, Mr. Chair, ay yung dalawang SDO. Baka malamang-lamang yan, maabswelto dito si Vice President Sara Duterte. So yun lang yung takot ko. Kung hindi natin yan itutuloy-tuloy at pabayaan natin sa